I always thank the Lord for this privilege. Kasi palagi ko talagang inaasam sa buhay ko na magturo. Palagi kong hinihingi yan, Lord, kailan ako magtuturo? Lalo pag yung devotional ko ay dire-diretso. Kasi minsan hindi siya diretso eh. Kaya sabi ko, Lord, so may maliit akong notebook. Sabi ko, Lord, kailan kaya ako magtuturo? So I just keep on praying and reading. And therefore, for how many months, kung titignan ko yung date ng aking notebook, siguro mga 3 months ko yun na inililista kung ano yung mga verses na gusto kong i-share. So, ako po ay dumako sa Matthew 5, verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Let us pray. Amang banal na makapangyarihang nasa langit, salamat po sa isang pagkakataon na meron ako ngayon. Salamat, Lord, sa iyong presensya. Salamat, Lord, sa iyong salita na aking ibabahagi. Lord, salamat sa aking bawat kapatid, online and in this church, sa kanilang pakikinig, O Diyos. Lord, tulungan mo ako, Lord, sa araw na ito, nang yung mensahe ay maibahagi ko ng tama at totoo. Alam ko, Lord, na bukod sa iyo, ay hindi ko ito makakayanan mag-isa. Kaya kailangan ko po, Lord, ang tulong mo sa umagang ito, para may paunawa ko po, ano ba ang katotohanan ng iyong salita katungkol sa righteousness. Lord, salamat po. Kayo pong malwalhati, kayo pong maitaas. Magamit po ako sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. So, ako po ay talagang naka-schedule na magbiyahe for Iloilo na-reset na po ito, so na-reset nitong last week. Ay ako'y tuwan-tuwa pag may mga ganyang biyahe. Minsan, ayoko nang magbiyahe, lalo pag eroplano, kasi natatakot na rin pa ako pag humahangin. Talagang, sabi ko, Lord, hindi ako marunong lumangoy. Lord, hindi ako marunong ganito. Kaya hindi mo ako kukunin sa dagat. Dahil sigurado ako, patay ako dyan, Lord. Kaya hindi ako marunong, ganyan. Ang dami kong kasi alam niyo po, pag ang eroplano, lalo pag malayo-layo, at yan mahangin, talagang ramdam mo. Tapos pag gabi, pitch dark, talagang makakaramdam ka ng takot. So itong pong this week, naka-ready na ako, dapat magfa-fly na kami ng Tuesday. Tuesday, 2:30. Sabi ng mga kasamaan ko, kasi 4 po kami, isang unit head, 2 staff, tapos ako. Sabi niya, Ma'am, ang flight mo ay bukas ng tanghali, 11:40, to Davao. Mag-antay ka po doon sa Davao hanggang 9 p.m. ng gabi. From Davao po, punta ka ng Iloilo. Sabi ko, sino may sabi? Ma'am, si Bupak, nakapasok sa system. Hindi, hanapan niyo ako. Hanap sila. Hanggang siguro pagod na sila. Ma'am, wala talaga. Kung gusto mo, Davao ka mamamayang gabi. So sabi ko, sige Lord. Sabi ni Brother Louie, okay lang, tawan-tawa siya. Bukas ka na bumiyahe. Magluto ka muna. Pero along the way po, talagang sunod-sunod yung cancellation. So sabi ko, mag-Zoom na lang ako. So minessage ko yung director ng Bureau of Local Employment, pahingi ako ng Zoom details, mag-Zoom na lang ako. So nagawan po nila ng paraan na mag-Zoom. But still kasi, ako lang yung hindi nakarating. Sa lahat ng participants, ako lang po yung hindi nakarating kasi chinek ko eh. So sabi ko, gawan nyo ng paraan. Bibiyahe ako ng umaga ng Miyerkules. Sabi nila, ma'am, meron po, 4:30, 16,000. Back and forth. So sabi ko, pakicheck sa opisina kung pwede ako. Hindi pwede, ma'am, masyadong mataas yan, magagalit po ang ating accountant. O sige, mag-Zoom ka na po. O Zoom. Di syempre, 2 na yung sources ko na mag-Zoom. Di na nila ako maka-question. Ako naman tuwan-tuwa. Sabi ko, Zoom. Siyempre po, pag Zoom, pag bumuhos ang ulan, ano yun? Gano ba? So these are the challenges. But you know what? While I was packing my bag, dinala ko yung maliit kong notebook. Sabi ko, pag ako tinawag ni Pastor, handa ako sa aking ituturo.
So not knowing, nung nagbatian kami ni Pastor kasi minessage ko siya, sabi niya, Ma'am, di ba ganito? So sabi ni Pastor, Ma'am, pwede ka sa Sunday? Yes. Andito naman yung aking notebook. So Lord, salamat. And even the song of Sister Jane at saka si Brother Bong, salamat po. Majesty, I am changed by, my life is changed by your love. In your presence, majesty. And so kahit yung psalm ni Pastor, sabi ko, Lord, salamat, I am on the right track. Kasi po, kung sa righteousness ang pag-uusapan, syempre, bagsak ako. Kasama ako dyan. Hindi talaga ako qualified 100%. Yung righteousness siguro, pag ganyan-ganyan, konti-konti. Pero Lord, salamat, meron ako. Kahit papano may epekto yung ang ating relasyong dalawa. Kesa na naman ground zero, di ba? So sabi ko, Lord, salamat. This verse I have chosen simply because ini-imagine ko yung sarili ko nung nagsisimula akong isang Kristiyano. Hanggang ako inalagaan ng ating iglesia, turo kay Pastor. At palagi naming sinasabi ni Brother Louie, kasi nakikita din kami ng mga kamag-anak namin, kung hindi kami naturuan ng aming iglesia through the leadership of Pastor Ed, maybe hindi nyo kami nakikita na ganito. Nakikita nila, si Asi, paano lumaki. So, may I also refresh you, the righteousness of God is already revealed. It's already revealed. Alam na natin yan. Sinabi yan sa Romans 1:16, 1:17. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So knowledge, alam na natin. God's righteousness is already revealed. In John 1:1, it says there, the Word of God dwelt among us. Sino yun? It's Jesus Christ. He dwelled within us. Nagkatawang tao ang Diyos in the person of Jesus Christ para siya ay makisalamuha sa mga tao. The Word was God. The Word was God. And in the next verse, and the Word was made flesh and dwelt among us. His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. The Word of God is full of grace and truth. So, andan na yung pundasyon. We have the Bible. We have the Word of God. The Bible contains the righteousness of God. Andun lahat yun from the Old Testament, who are the examples. Abraham was very responsive to the promise of God. Was very responsive. When God told him, I will make you father of all nations, how can you believe that you become a father of all nations when you are very old? Hindi ka makapanganak nga ng isa maging father of all nations ka, di ilan yun? But how Abraham responded? He believed God's promise, and that was credited to him unto righteousness. Ang hirap maniwala, hindi ka nga makaanak, maging father ka pa. But how would you respond? Oh, di ba? Ganon. Talaga. But Abraham believed, and that was credited to him as righteousness by God. Because Abraham has that faith to God. Bago ako mag-move on,
Ano ba yung hunger and righteous and thirst? Sa science, ang sabi niya, it is the motivational force that compels a person to seek and consume food in order to sustain growth and life. Tayo nga, kumakain pa lang eh. Anong merienda mamaya? Wow, stand tayo. Nasa food ministry. We eat food to live. We eat food to grow. Kaya palaging inaabangan, takot magutom. Takot mamatay sa gutom. Pag tinatanong ko mga empleyado, lalo yung mga minimum wage earner, and talagang grabe ang kanilang hirap sa pagtatrabaho. Why do you have to really exert effort? Kasi ang trabaho dapat ini-enjoy. Hindi lang yung sweldo. The process of working, it should be enjoyed by the employee. Pero alam nyo po, pag may mga pumapasok na reklamo sa opisina, hindi nabayaran ng overtime, tinanggal, may separation pay ba siya, nag-overtime, hindi nabayaran, underpaid. So lahat po yun pumapasok sa akin. At tinitignan ko kung ipapa-inspect ko, pupuntahan lang, tawagan, kausapin yung employer. Bakit ganun? Kasi kailangan nila yung sweldo para makabili ng pagkain at ibibigay sa kanilang mga pamilya. It is the increased motivation to work for food. Kami may job fair, 0 ang mga aplikante. Bigyan mo ng tupad, libo-libo ang darating. At napapagalitan po ako doon. You're always 0 on your job fair, G. But you always have a long list of tupad beneficiaries. Thirst. Lack of liquid needed to sustain life. Kailangan natin ng tubig, kaya ngayon usong-uso yung mga plastic na bottles, bit. Ano? Pakarami yan sa bahay po, siguro sa lahat ng mga palagi may regalong ganun, kaya pamimigay na namin ng mga yun. Lack of liquid needed to sustain life. Thirst. Yung ating pagkauhaw, that is on the biological side. Pero I would like to show you, a human adult body requires 60% of water. Male, 3 liters, female, 2.2. O kaya mag-measure na tayo. Ang lungs natin, 83%, kailangan niya ng tubig. Ang brain and heart, 73%, muscle, 79%, skin, 64% of water. O so yung mga marites dyan, umagang-umaga pa lang, nasa gilid pa lang ng kalsada, may nadaanan kami kanina. Sabi ko kay Louie, dapat may dala yung water. Kasi pag nakatayo nakikipag-chismisan, yung muscle niya hihina. Kailangan uminom ng tubig. Para ma-remember niya lahat yung gusto niyang i-chismis, yung brain, kailangan sustained ng water. Kailangan uminom ng tubig. Mahaba-haba pa, mainit under the sunlight. Kailangan ng tubig. Pag nagkukwento, puwersado pa, kailangan ng lungs ng water. Kailangan ng tubig. Ultimo total dyan, huwag nang makipag-chismis. In the biblical point of view, pasensya na po, ang dami na talagang grabe. In the biblical point of view, hunger and thirst means spiritual desire. Kung sa biological side, alam nyo, kahit minsan pag sumobrang tubig pa nga, magmamanas ka, di ba? May sakit kang panibago. Pero dito, sa Matthew 5, verse 6, the hunger and thirst is the spiritual desire. As Christians, nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, the desire for righteousness should have started. Dapat nagsimula na yon.
dapat yun ay nag-grow na day by day. Day by day. The righteousness of God has already been revealed through the Bible. If and when yung righteousness ng Diyos sa ating buhay ay hindi nagsimula na lumago, ano nangyayari? We are not the good soil where the seed should have grown, where the seed ay dapat tumubo at bumunga. Let us check ourselves. Or tayo ba yung mga tao na alam na natin, pero we always choose the wider road instead of the narrow road where only few can find. Tayo ba yun? Or we still choose the wider road? Mas maganda dito, mas madali. Dito sa narrow road, mas mahirap. Ang hirap gumalaw. Mahirap lumakad. Alam niyo, sinishare ko kay Brother Louie ito. Alam niyo, ang buhay dapat, sabi ko sa kanya, marami akong nakikitang matatalinong tao. Bukod lang sa Kristiyano, ha? Yung generally ang pinag-uusapan. Maraming matatalino, maraming tingin nila sa sarili nila matalino. Pero sige, maraming matatalino, pero mas komplikado ang buhay. Kasi ang kaalaman nila ay hindi nakafocus sa kaalaman nila base sa Biblia. Ang kaalaman nila ay outside the Bible, and yet they have no power of control over themselves. Kaya nangyayari, mas marami silang nalalaman, mas nagiging komplikado. Ako, wala pong problema kung tayo ay marunong at matalino. But I hope and pray, yung talino na yan ay nagmumula sa salita ng Diyos at sa relasyon natin sa Kanya. Alam niyo po, maraming matatalino, mali ang desisyon. Kahit sa mga simpleng bagay lang. Si Brother Louie, na-experience niya yan eh. Itong the other day lang. Tinawagan ako ng boss ko. Pinag-decide niya ako. Tutuloy ba natin yan o hindi? Sabi niya. Tuloy, sir. Walang mamamatay sa ulan, bukod lang sa baha at kung ano. Well, you see, sabi niya, baka pwedeng i-cancel yung activity. Sir, tutuloy po. So sabi ko, tuloy ang activity. Kinamamagahan, tumawag lumaaga. It's raining hard, sabi niya. Are you going to push through with the activity? Yes, sir. Everything is ready. Ikaw. Sabi ko, sir, Lord, syempre, hindi napapahiya ang anak mo. I will not be put into a shame, Lord. Ituloy yan. So, thankfully, God has blessed the activity. It was an employer's forum po. We have to hear the side of the employer. It is the grains and the tourism. Inaalagaan po namin kasi yung mga may-ari ng mga paanuhan ng mga bigas. Kasi po, nagkakaroon nasi-shake na po yung price, nasi-shake na po yung supply because of the 20 pesos per kilo na rice. So, and I'm so grateful, nakita ko yung boss ko, nagsasalita na doon. At ang daming mga tao. Sabi ko, Lord, thank you for that decision. So yung mga ganun po. And therefore, tayong mga Kristiyano, ano ang ating aksyon? We already have the Bible. We already have that supposedly a relationship, a deepening relationship with Jesus. Ang question, do we read the Bible?
If you don't read the Bible, what is your knowledge? Ano ngayon ang kaalaman mo sa righteousness if you don't read the Bible? Okay? In 2 Timothy, tama, Asi? Anong una? Sorry. Okay. In 2 Timothy 3:16, dagdag po kasi kaninang umaga ito. May hinahanap pa po kasi ako kaninang umaga. The Bible is an instruction in righteousness. All Scripture is given by inspiration of God. It is inspired by God. It is profitable for doctrine. Alam na natin yun. For reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ito yung naririnig ko nung ating leadership training. Training in righteousness. So sabi ko, yun yung nag-click sa mind ko kanang umaga. So sabi ko kay Asi, I have to have that verse. That the man of God may be perfect, may be paha, thoroughly furnished unto all good works. The word may be. Why? It's still a choice for us. To read the Bible, to be trained in righteousness. Gusto ba natin matrain in righteousness? In 1 Timothy 6:1, it says there, we have to follow after righteousness. We have to pursue righteousness. Si Pastor, sa pagkakilala ko sa kanya, 1997 kami nagkakilala ni Pastor. Nagbakasyon ako, bumalik. Isa ang tumatak sa isip ko. Pastor Ed has always pursued righteousness in his life. He is not perfect, but palagi si Pastor, pagkausapin mo, kakausapin kanya, there is always that heart, he is always this heart to pursue righteousness in his conversation with you. Bukod na lang pag binubuli kayo at binubuli tayo or binubuli nyo siya, wala ka talagang makita doon. But in all seriousness, sa pagkakilala ko po kay Pastor, he has pursued righteousness in his life. Siya yung unang pumasok sa isip ko nung naalala ko ito, pursue righteousness. At alam ko po na ituro na rin ito few years ago. But again, refreshing you, let us pursue. Ano yun action word yun kailangan i-pursue natin ang righteousness sa buhay natin. We have to pursue. Di ba, pag mayroong, pag ayaw, maraming dahilan. Pero pag gusto, merong paraan. Sama ako dun. Hirap na hirap gumising sa umaga para mag-devotional. Di ba? Parang ang tawag dun weather. Okay? In 1 Peter 2:24, it says there, live unto righteousness. Dapat ang buhay natin unto righteousness. Check natin, kumusta ba tayo? In Romans 6:18, tapusin ko lang po lahat itong verses na to. In Romans 6:16 and 18, we should be slaves to righteousness. Sabi ko kay Brother Louie, ano yung slave? Yung ganon, sa amo. Sabi niya, hindi, mali yung term mo, mali yung alam mo, sabi niya. So isip siya, sabi niya, alipin sa kabutihan. Are we slaves to righteousness? Or we are slave
into sinfulness. Or 50-50. Lord, 50 sinfulness. Lord, 50 righteousness. So call a friend. Call Jesus. Kailangan yung 50 mo ay aabot ng mataas na percentage. Alam niyo po, pag kami nag-aaral ng data, sabi sa akin, Ma'am, ito po yung datos. O, ilang percentage ka ng compliance ng mga kumpanya dito sa Cagayan? Ma'am, mga 48. Sabi ko, bagsak. Kailangan dapat maging 70 yan. Until the end of July. Ang July, magtakatapusan na. Pag naman sa budget po, palagi kaming tinatanong, what is your utilization? Kasi pag hindi ka makapag-utilize ng budget, hindi ka na nila bibigyan uli the next year. So sabi ko sa mga kasamahan ko, and to my unit heads, I told them, the budget should be utilized 100% by the second quarter. Siyempre, magkikipagtawaran sila. Ma'am, baka pwede po 70, 80. But alam niyo po, sa isang budget namin na livelihood assistance, and I really praise God for this. Kami ho'y tapos na. And it was already recorded at the central office na tapos na. Na-distribute na naming lahat. Ito ang mas masaya. Binabaan po kami ng pera, 44 million. Because Region 2 is one of the best region in HITS program. Sabi ko, Lord, thank you for the first time. So, siyempre, sabi ko na naman sa kanila, action plan, ubusin hanggang October. Tayong mga Kristiyano, how do we see ourselves? Ako po, palagi ko pong tinitignan, ilang beses ako magagalit sa isang araw. Sabi ko, Lord, bago ako lalabas sa kwarto ko, Lord, tulungan mo ako na maging maayos na tao sa araw na ito. Tulungan mo ako, Lord, na hindi ako magkasala sa iyo. So, tinitignan ko po yun. Ilan yung pagkakataon na magagalit ako, ilan yung pagkakataon na ako ay nakakapagtimpi. At masaya din po ako, nakakabilang ako. Sabi ko nga po sa inyo noon, I have already learned to keep silent when I get angry. So natututo na ako. Sabi ko, Lord, kahit papano, konti, tatahimik na lang ako. Hindi na ako magagalit. Pero siyempre, masama din yung loob ko pag hindi maganda ang resulta ng trabaho. Being made free from sin. Sabing ganun sa Romans. You became the servants of righteousness. Masarap maging alipin if you are a servant of righteousness. In Ephesians 6:14, wear the breastplate of righteousness. Why do we have this breastplate? There are sensitive organs. One is the heart. The heart has to be protected. Ang puso natin, pag hindi naingatan yan, maaaring hindi tayo maging slave of righteousness. Ingatan ang ating mga puso. Ingatan ang ating mga puso. With all of these verses po, why should we pursue righteousness? Why should we live for righteousness? Why should we become a slave to righteousness? Why should we wear the breastplate of righteousness? In Matthew 24, alam na natin to, the sign of Jesus coming and the end of the world. Nakalagay doon, there will be an increase of wickedness. Many
would be lovers of themselves, etc., etc., etc. If we are not built, if we are not built on the righteousness of God, if we don't choose to live a righteous life, if we see sin as just nothing else, di bale, magsisi na lang ako. Pag narinig ko na yung kampana, papano kung bingi ka? Hindi mo na maririnig. Hindi ka na nakapaghanda. Inantay pa natin yon. In verse 13 of Matthew 24, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. The same shall be saved. Do we really want to be saved? Siyempre, oo, di ba? We say yes, a resounding yes. But how do we lead our life? How do we lead our life? Alam niyo po yung Matthew 5 verse 6. It is the Christian's attitude towards sin. Yung Matthew yun, how do we see ourselves in the light of sinfulness? Are we sad? Do we seek God's forgiveness? Do we forgive others? The Father's prayer. We want to be forgiven, but we don't like to forgive. Paano yun? Paano yun? Are we leading a righteous life then? Hindi. 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 Kahit konti pa po, few more verses. Inurasan ako ni Brother Louis. Sabi niya, 30 minutes ka lang. Alam niya, madaldal. Madaldal ako. Mami, 30 minutes ka lang. 15 minutes more. The next verse, Asi, pakitignan anak. May I see Philippians 3:9 before 2 Peter? Ito yung magandang verse. In Philippians 3:9, it says there, be found in him not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Ito yung sinabi ni Paul in the book of Philippians. Kasi si Paul, kung titignan mo, legalistic righteousness, faultless yan. Ano yan eh? Parang buhay pariseo. Tama po ba, Pastor? Si Paul. Kumbaga, he is the best of the best. Cream of the crop sa kanyang kapanahunan at sa kanyang mundo. But when he met Jesus Christ, yan ang sinabi niya. He lost everything when he has this relationship with God. When God called him, he lost everything. But he found a ministry in him. At ito yung sinasabi niya. Yung righteousness niya, which is of God by faith. Meron ba tayo nun? Meron ba tayo nun? Sa katalinuhan ni Paul, he has always expressed the righteousness which is of God by faith. And that gave him the confidence. In 2 Timothy 4:8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me on that day. And not to me only, but unto all
unto all them also that love His appearing. Sana all. O, di ba? Hindi lang siya. Tayo that looks forward to the appearance, to the appearing of Jesus Christ. Ito ang gusto ko pa rin ipaalam sa inyo. Nevertheless, in 2 Peter 3:13, nevertheless, are according to His promise, look for new heaven and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Wherein dwelleth righteousness. Alam niyo po, pag ako ay, sabi ko nga po sa inyo, I was provided with a room sa opisina. So, nagtatrabaho ako, pag kaya ko po hanggang 7 or the most 6. Pag 7, okay ako. And I have so much time because I am alone. Ang nakatira lang po sa opisina namin is the ARD, Assistant Regional Director, who is female also, ang pamilya niya sa Pampanga. So she goes home every weekend. So magkasama kami niyan Monday to Friday. I also go home Friday afternoon. Sa dami po ng mga pinipirmahan, nag-i-stay po ako sa office ng 6 or 7. And then I go down. Pagbaba ko dyan. So pag sa gabi po ako ay naghahanap ng mga materials. And one time, I was imagining how would a new heaven and new earth would look like. Sa mga reels, kung totoo ang mga yon, maniniwala ka. But if you read the Bible, new heaven and new earth, dwelleth righteousness. Sabi ko, Lord, I want to be part of the new heaven and the new earth. Lord, gusto ko yon. Hindi na ako mape-persecute doon. Kasi lahat na ay dwell in righteousness. Sabi ko nga po sa opisina namin, kahit mag-isa ako, kung nasa katayuan ako at katwiran ng Diyos, it doesn't matter to me pag magkakasama kayo. Mahirap po mag-isang lumalaban sa tama. Pero, ayoko ding ma-stress. Gusto nyo yan? Bahala kayo. Huwag nyo akong idamay. But for as long as I decide, I do it in all righteousness. I do it. Kaya gustong-gusto kong maging boss. Kasi nagkagawa ko yung gusto kong tama. Ayoko maging staff talaga kasi sunod-sunuran ako. Ayoko nun. Alam ni Lord yan, Lord, ayoko nun. Gusto ko ganito. Kasi may lalaban ko kung ano yung totoo. In summary, kagaya ng sinabi ko po kanina, si Asi ay 26 na. So, ilang taon na kami magkakasama ni na Pastor Ed, Sister Michelle. Tagal na. Tagal na. And I tell you, kahit sina Sister Sandra, Sister Tessa, alam na alam nila, kilala nila si Pastor. When you seek for counseling, Pastor Ed would always pursue righteousness. Pastor Ed has lived a life trying his best to have a righteous life. But the world is imperfect. Relationship is imperfect. But again, let us remember that we have a Jesus. We have Jesus Christ. He has laid down His life to redeem us from all our sins. With that,
andun po ba yung spiritual hunger natin? Andun po ba yung spiritual thirst natin for righteousness? 10 years ago, problema mo pa rin ang iyong pagkain araw-araw. Hanggang ngayon ba, problema pa rin ba ang kakainin araw-araw? Ang isusuot, ang pagtutulugan, problema pa rin ba yun? 10 years ago, the same problem that you're having now? Alam niyo po, nung kami ni Brother Louie ay nagpapalaki kay Asi, alam ni Pastor to alam niyo ang hiningi ko kay Lord? Totoo ito, ngayon ko lang po ito sasabihin. Pero nabanggit ko na rin kay Brother Louie. Kasi kami naman ni Brother Louie ay hindi po kami mayamang tao. Alam ni Pastor yan, nakita niya yung tirahan namin, kung paano nga nung simula. Pero ang sabi ko kay Lord, Lord, ayaw na ayaw kong mangutang, pambili ng bigas. Lord, huwag mong gagawin yan sa akin. Ayaw na ayaw ko na mangungutang ako para pambili ng pagkain namin. Lord, ayaw ko niyan. Sabi ko, Lord, wag mo akong padadaanin sa ganung klaseng buhay. Bahala si Brother Louie. Sabi ko, mamroblema. Basta Lord, as far as I'm concerned, hindi ako mangungutang para sa pang-araw-araw na pangangailangan namin. Kasi Lord, sinabi mo sa Matthew, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And true enough, God kept His promise. Hindi po ako nangutang, except po noong mga panahon ni Sister Au, doon sa kanilang co-op. 2 beses lang. Magmula nun, hindi. Because I experience the righteousness of God sa buhay ko. At hanggang ngayon, sinasabi ko kay Brother Louie, Daddy, salamat kasi ang Diyos is the greatest provider. Salamat po kasi ibinigay ng Diyos yung nararapat para sa amin. Minsan na po kaming tinanong, pero wala naman na sila ngayon. Bakit daw kami may Ford Ranger? Bakit daw meron kaming Ford Ranger? At yung Ford Ranger na yan, nabili po bago ako lumipat ng Region 2. It was God's decision. And that blessing, hindi siya nagkaroon ng problema. Ang binayad po namin diyan sa Ford Ranger ay 500,000. Inipon ko po mga yan nung kami po ay naghati-hati na sa naiwanan ng aming papa. At inipon ko po yun. Tapos, ang naipon lang namin yan, ang napagsama-sama namin ay close to that amount plus yung savings namin mag-asawa. But, hindi naman po ako nagyayabang. But I have kept to myself a promise. Ano man ang bilhin namin, hindi mawawala ang tithes namin. Alam po ni Pastor yan. Down to the last centavo. Even Sister Au, alam po ni Sister Au yan. Lord, sabi ko, kahit anuman, mauuna ka po, Lord, sa buhay namin. Ibibigay namin yung tama. And He has blessed us all this time. That is alone. Nag-down lang po kami ng 500,000 and that is alone. Na binabayaran po namin 16,000 a month. Kasama namin si Pastor at Sister Michelle nung inilabas po yung Ford Ranger. At tinatanong kami, bakit daw kami may Ford Ranger? Anong sagot? Masipag po kasi sila. Yun po yung sagot ng anak. Masipag po kasi sila. At ako ay namamangha sa kabutihan ni Lord kasi binibigyan kami palagi ni Lord ng pambayad. And hindi kami nawalan. Because of the Lord.
yung ina-applyan ko po sa 4A, para po maunawaan ninyo, ako nagtataka din. Ilang beses na yan. I think that's my 4th time or 5th time even. At sabi ni Pastor, 2 to 3 times lang yan. Dapat, natatandaan ko yun. Sabi ko, Lord, ililipat mo ba talaga ako? O pinare-retire mo na ako at the age of 60? Because I will be turning 60 on January. Naalala ko nung usapan namin ni Sister Michelle. Mag-retire na tayo sa 60. Sabi ko, Lord, baka pinaparetire mo na ako. Pero gusto ko pa kasi magtrabaho dahil gusto ko pa pong mag-tithes. I still want to work. I still want to work. And I am praying. Yung last po na nabalitaan ko kasi tinanong ko na sa kanila tinanong ko na yung isang assistant secretary. Sabi ko, sir, ano po nangyayari? Sabi niya, naku, Ma'am G, lahat naka-hold ang appointment. Walang pinaprocess. Bakit po? Under assessment po ang HRDS. O, di ba? Ang ganda-ganda. Sabi ko, Lord, sige lang. But Pastor Rico gave me an idea few months ago. Sabi niya, Ma'am, baka mas matindi dyan. Di ba, Pastor Rico? Iba po ang Calabarzon. Iba po ang Calabarzon. Ano ang prayer ko ngayon? Lord, kailan mo ako ibabalik sa pamilya ko? Was it a wrong decision for me to go to Isabela? Nung una, nung nag-aaway na kaming tatlo, sabi ko, Lord, mali yata ang decision ko. But on the lighter side, tuwing po ako'y humahayo sa madaming tao at nagsasalita patungkol kay Lord, kay Jesus, ako po ay natuwang-tuwa sa buhay ko. Sabi ko, Lord, salamat na ibahagi ko ang patungkol sa iyo. Pero ngayon po at nasa Tugigaraw ako, pakunti-kunti yung pagkakataon ko. Pag pinagsasalita lang po ako ng director ko, kasi po, pag hindi niya ako tinawag, hindi po ako magsasalita. Ethics pa kasi po yun. Pag hindi ka tinawag ng boss mo, hindi ka magsasalita. Pero yung ginagawa ko, sabi ko, oy, closing remarks ako. Siyempre, para na-summarize ko na lahat yun. At may dadagdag ko ang patungkol kay Jesus. In one occasion po, yung aking ARD at aking lawyer, nagsalita na sila. Nag-closing remarks po ako. And I told them about submission. Dahil ang mga kausap po namin ay mga employers. Submit to God. Submit to authority. So at the end of the program, sino ang picture nila? Ako po, Ma'am, picture tayo. Siyempre. Sabi ko, Lord, salamat. These are just sharings that I would like. I hope and I pray magkaroon po tayo ng puso. Puso that pursue God's righteousness. Puso na gustong mamuhay in God's righteousness. That we always wear the breastplate of righteousness. And that we become slaves of righteousness. Ano yung mga problema natin? Dekada na ang dumaan, hindi pa rin tayo nagtatights, 10 years na. Hindi ka pa rin kumakanta, 10 years na. Hindi ka pa rin naglilingkod, 20 years ka na. Check the level of righteousness. Check how we lead our life. The classic example is Pastor Ed. Si Pastor Ed, minsan, stricto din yan eh. Naungit, sabi nga sa Ilocano, di ba? Ang naungit sa Ilocano, ano yun? Madaling magalit. Because he wants to lead HTCF in righteousness. Nakikita niya yung logic doon. Eh kung, may term si Pastor dyan eh, yung paano-ano lang tayo. Di, Alleluia ngayon, bukas, sana tayo. Di ba?
So yun lang po ang aking sharing. I hope and I pray I was able to deliver God's message in righteousness and truth. So yung mga ano dyan, may mga, ako kasi pagbalik ko bukas, alam ko may mga pagkagalitan ako. Pero sabi ko, Lord, in righteousness, I will talk to them. So before we end, this is a song. Ito din po yung kanta na ilang buwan ko na rin tong inaalagaan sa aking kwarto. May I ask Sister Tessa? Sabi ni Sister Tessa, Ate, ito ba'y kakantahin ko na sa linggo? Hindi. May ibang magmemensahe. Kailan? Ay, wala pa. Salamat, sis, for the short time lang nung Friday ko lang siya sinabihan. Thank you. For the things you have done for me, the things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all
Galing. Thank you, Lord, for that voice. Hindi na sayang yung taon ni Sister Tessa because he has lived a life in righteousness. Actually, isa sa mga pangarap ko para kay Sister Tessa, Sister Sandra, mapakanta ko kayo sa Peso Congress. Pero kung hindi ako makalipat, sabi ko, Lord, kasi yun yung isa sa mga pinagpipray ko. But whatever God's will is, yes, whatever God's will is, doon po ako tatahak. My sharing today is basically a tribute to Pastor Ed. May mga, alam ko, Pastor, meron tayong hindi na pagkaunawaan. But I always say this, sabi ko, Lord, I always appreciated Pastor Ed and the way he led his life. Siguro, kontra-kontra sila ni Sister Michelle, bahala sila. Diba? That's their life. Sa kanilang pamilya, they're not perfect. Eunice, Dia, Aya, the little angel, that's their personal life. But how I see Pastor in the light of God's righteousness, I can say that Pastor Ed, in his heart, has always wanted to have a righteous character. Has always wanted a righteous character. At salamat, Pastor, kasi nagraradiate din yan sa amin, mga anak ng Diyos, na kasama mo. Salamat, Pastor, kasi ako, for one, nakikita po nila, ang kuya ko nga, nagulat ako. Kasi bumisita siya, kasi kinuha niya yung langka niya. Sabi niya, nung paalis na siya, we prepared a good lunch for my brother. Kasi inaalagaan ko din siya because he is already 69, 70. Sabi niya, Daddy, pupunta ka ba sa heaven? Sabi niya, no? Pag ikay umuwi na. Alam niyo, that's the very first question. That is the question na the first time ko na marinig sa kanya. And I was so happy. Kasi tinitignan na nila yung kanilang katatayuan. Nung galing po kami sa Bicol, malungkot ako. Ang daming dapat sharean sa dako ng Southern Luzon. Specifically, family ni Brother Louie. Dami nilang pamahiin. Hindi ka pwedeng magpasok ng pagkain sa chapel, hindi ka pwedeng maglabas ng pagkain sa chapel. Kailangan ubusin lahat ng pagkain doon. Kailangan ganito, ganyan, ganyan. Lord, sabi ko, patay na nga, pinagtatalunan pa lahat ng mga, paano pumutol ng rosaryo. Sabi ko kay Brother Louie, kagaya ng Isabela, tuwing bumabalik ako po ay nalulungkot. Ganon din po sa Bicol. Happy are the feet, happy are those whose feet would go and declare the righteousness of God. Marami pa po tayong gagawin. Kaya nga nung nalulungkot ako, alam niyo, sabi ko, ay, Kristiyano pala ako, totoo. Kasi pag nalulungkot ako sa mga kaluluwa na hindi kilala si Jesus, ay, Kristiyano akong totoo, Lord. Hindi pala nasayang yung aking pagiging Kristiyano. Let us stand and pray. Father in heaven, we declare your goodness, O God. Blessed are those who hunger and thirst for your righteousness, for they shall be filled. We will be satisfied, O God. Salamat, Lord. Andun ang pangako mo na pag ang spiritual desire namin ay sa iyong katuwiran, sa iyong katotohanan, Lord, we will be satisfied. Hindi po kagaya ng pagkain, busog ngayon, after 2 hours, gutom na naman. Lord, salamat. The relationship that we have with you, the spiritual relationship that we have with you. Salamat, Lord, dahil
Jesus Christ is our shepherd. And He will direct us to the path of righteousness. Lord, salamat dahil You died for us. But the good news is, You will be coming back. Lord, we pray we can withstand the life that we have here so that You will find us faithful and ready, Lord God. But how can we do that, Lord, if we don't choose righteousness? If pinagwawalang bahala namin ang aming kasalanan sa inyo, O Diyos, how? How can we reign with You, O God? If we fall on righteousness. Lord, tulungan mo po kami, O Diyos. Gabayan mo po kami. We need You, Jesus. We need You, Lord, in our life. Apart from You, Lord, we cannot produce good fruit. Lord, I pray and we pray, as we grow older, we have more blessings, less than sin. We pray, Lord, and personally, Lord, thank You for the life of Pastor Ed as he ends his month birthday. Lord, thank You for the righteousness of his life. Lord, thank You for he aspired to lead a life of righteousness. Lord, thank You because he pursued righteousness in his dealings with us. Lord, take care of Pastor Ed as he continued to lead us in righteousness. Lord, take care of our mga pastors, Lord. Deepen their understanding in Your word. Lord, read the Bible. Pray. Lord, maraming mga Kristiyano that has fellowship, that has relationship with each other. But they do not have fellowship with You, God. Mga Kristiyano na nagsama-sama lang, O Diyos, because of fellowship, but not a relationship with You, God. Lord, tulungan mo po kami. Bigyan mo po kami ng mga pusong mapagpatawad. That is righteousness. Tulungan mo kami, Lord. We need You, Jesus. At salamat, Lord, pagpalain po ang pamilya ni Pastor Ed. They go through difficult times. They go through good times, happy times. Lord, this is our life. And so with our church members. So with our church members, prioritize You, O Lord. Ikaw, ang priority sa buhay, hindi po marami. Ang priority po sa buhay ay iisa. And that is You, God. That is the relationship with Your Son, our Savior and Lord. Salamat, O God. Salamat, Lord, sa paggamit po sa akin. Salamat, Lord. And I always give the glory unto You, O God. We give always. Thank You, Lord, for this righteous life. This we pray in Jesus' name. Amen.